Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, bagamat selyado na ang bakbakang Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. this coming September 19 sa Las Vegas, Nevada, huwag nating kalimutan, meron silang in-schedule ng mga exhibition fights na mangyayari bago sila magtuos sa Setyembre. Itong sa Manny Pacquiao, may in-schedule na exhibition fight on April 18 kontra sa dating WBO Junior Welterweight Champion Ruslan Probodnikov ng Russia. Sa Las Vegas yan, naka-schedule. Ito naman si Floyd Mayweather Jr. ay may inilatag din na exhibition fight dyan sa Congo, April 25 ang tentative date kontra sa dating World Heavyweight Champion Mike Tyson. Di lamang yan, matapos kumpirmahin na harapin niya si Manny Pacquiao sa Setyembre, nag-schedule ng isa pang exhibition fight si Mayweather kontra sa dating kickboxer na si Mike Zambidis. Ang tanong na pumapalaot sa isipan ng mga boxing fans, dapat pa bang ituloy ang mga nasabing exhibition fights? Garantisado na ang multi-million payday na kikitain ni Manny Pacquiao at ni Mayweather. Baka madiskaril pa pag sila'y nagtamo ng injuries sa mga nasabing exhibition fights. Madaling sabihin na exhibition fight lang ito, katuwaan lang. Pero wag po natin kalimutan, kapwa may edad na si Pacquiao at si Mayweather. Panahon ng lolo ang dalawang boksingero. So hindi natin pwedeng isang tabi ang posibilidad na sila magkaroon ng injury. Baka masira pa, madiskaril pa ang kanilang laban na 11 taon na hinintay ng mga boxing fans. Kaya naman ating pag-usapan, itong mga exhibition fights na ito, meron bang risks na involved? Dapat bang kanselahin na lamang ang mga exhibition fights na ito? At bakit meron tayong konting concern, meron tayong konting agam-agam dito sa exhibition fight ni Mike Tyson at ni Mayweather? Sapagkat di tulad ni Probodnikov at ni Pacquiao na magkaibigan, si Pacquiao at si Mayweather ay talagang may bad blood. Pag-uusapan natin ang ugat ng kanilang hindi pagkakaintindihan, ang kanilang away. So lahat ng ito mga kaibigan, ating papasadahan dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan ang mga exhibition fights na in-schedule ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. bago ang kanilang rematch on September 19 dyan sa Las Vegas, Nevada. Si Manny Pacquiao ay nag-schedule ng isang exhibition fight on April 18 kontra sa dating WBO Junior Welterweight Champion Ruslan Probodnikov ng Russia. Yan ay gaganapin dapat sa Thomas and Mack Center, Las Vegas, Nevada. Ito naman si Floyd Mayweather Jr. ay nag-schedule ng isang exhibition fight on April 25 dyan sa Congo kontra sa dating World Heavyweight Boxing Champion Mike Tyson. Di lamang yan, matapos niyang i-anunsyo ang kanyang laban kontra kay Manny Pacquiao, ay nag-schedule ng isa pang exhibition fight si Mayweather this coming June kontra sa dating kickboxer na si Mike Zambidis. Ang tanong ng marami, kailangan pa bang ituloy ang mga nasabing exhibition fights? Matanda na kasi si Mayweather at si Manny Pacquiao. Si Mayweather, 49 years old. Si Manny Pacquiao, 47 years old. Si Manny Pacquiao has fought only once since 2021. Ito yung laban niya last year kontra kay Mario Barrios para sa WBC Welterweight Championship, kung saan nakatabla naman si Manny Pacquiao. Pero by the time the rematch happens in September, ay mahigit isang taon nang hindi lumalaban si Manny Pacquiao. Si Floyd Mayweather naman, ang huling laban niya, yung totoong laban ay nangyari pa noong 2017 kontra kay Conor McGregor. Lahat ng laban ni Mayweather after the McGregor fight, puro exhibition. Mayweather has not been in a real fight in 9 years. So nakita nyo may edad na ang dalawang boksingero. In fact, ang laban nga nila
dapat dyan na lang ganapin sa Golden Acres. So, ito ang agam-agam ng marami. Kailangan pa bang ituloy? Baka magtamo kayo ng injuries kahit na exhibition lang yan. Baka ma-discarril pa ang rematch at ang kanilang multi-million na kikitain sa nasabing rematch. Alam niyo, meron namang positibo sa pagkakaroon ng exhibition fights before their mega rematch. Ito isang paraan para ipakita sa mga boxing fans na may asim o may galaw pa rin ito si Pacquiao at si Mayweather para ma-excite ang mga boxing fans. Now, may risk na involved mga kaibigan. Tingnan po natin. Yung Pacquiao versus Probodikov, low risk lang yan. Mababa lang ang risk. Sapagkat magkaibigan naman si Manny Pacquiao at si Probodikov. Dating sparring partner ni Manny Pacquiao itong si Probodikov. Pareho mga bata ni Fred Roach, si Manny Pacquiao at si Ruslan Probodikov. So walang problema. Pero kahit low risk, may risk pa din, di ba? Sapagkat itong si Probodikov, agresibo lumaban ito Sugod ng sugod ito Very physical lumaban ito. So baka medyo malagay sa alanganin si Manny Pacquiao. Baka magkamali ng pihit si Manny Pacquiao at malagay pa sa alanganin ang kanyang conditioning. Para sa akin, mabuti pang i-cancel na lamang ang labang ito sapagkat exhibition lang naman at wala rin namang interesado sa nasabing laban. Kung ito'y totoong bakbakan, walang problema, action pack ito sapagkat parehong agresibo si Pacquiao at si Probodikov. Pero katuwaan lang naman So mabuti pa, i-preserve na lamang ni Manny Pacquiao ang kanyang sarili para kay Floyd Mayweather Jr. Ngayon, may mga lumalabas na balita mga kaibigan na hindi pa raw kumpirmado itong Pacquiao versus Probodikov. Nakita nyo nung inanunsyo na okay na yung Mayweather na rematch, all of a sudden, bumababa na ang interest dito sa isang exhibition fight kontra kay Probodikov. Ngayon, hindi pa raw kumpirmado. Para sa akin, mabuti pa, tanggalin nyo na ng diretsahan, i-cancel nyo na. Ngayon, tingnan naman natin, itong exhibition fight sa pagitan ni Mayweather Jr. at ni dating World Heavyweight Champion Mike Tyson. Ito, high risk, mga kaibigan, kahit na exhibition lamang. Sapagkat, kung si Manny Pacquiao at si Probodikov ay magkaibigan, body-body, ika nga, talagang mainit ang dugo ni Mike Tyson at ni Mayweather sa isa't isa. In particular, may totoong galit si Mike Tyson dito kay Floyd Mayweather Jr. Ang kanilang away ay nagsimula pa noong 2001. Wow, ang tagal na, no? 2001, mga kaibigan. Nung taon na yon, sinugod ng mga pulis ni Raid ang bahay ni Mike Tyson sa Las Vegas. Dahil umano, merong babae na inukusahan ng sexual assault itong dating World Heavyweight Champion. Hindi naman nagtuloy yung asinto. Wala naman naging kaso kay Mike Tyson. Pero nakarating kay Mike Tyson na may alam si Floyd Mayweather Jr. doon sa nangyaring raid sa kanyang bahay. Lumalabas kasi na yung babae ay dinate din pala ni Floyd Mayweather Jr. At umano, si Floyd Mayweather Jr. ang nagtsutsu doon sa babae na, uy, kasuhan mo ng sexual assault yan. Yang si Mike Tyson. Nakarating daw po yan kay Mike Tyson. At mula noon, markado na itong si Floyd Mayweather kay Mike Tyson. Now, later on mga kaibigan, noong pinangalandakan ni Mayweather na mas magaling pa siya sa dating World Heavyweight Champion Muhammad Ali, ito po'y minaliit ni Mike Tyson at sinabi niyang delusional itong si Floyd Mayweather. Paano ba naman? Idol ni Mike Tyson si Muhammad Ali. And then later on, kinriticize ni Mike Tyson ang umano'y defensive at boring na style ni Floyd Mayweather Jr. Ika nga ni Tyson, paano ka magiging the greatest? Yung estilo mo pa lang, estilo ng mga duwag. Ano? Hindi katulad ko, sabi ni Mike Tyson, ako palaban. Ikaw, suntok layo. Ayan, pati estilo ni Mayweather, tinira ni Mike Tyson. And then in 2014, mga kaibigan, doon sa convention ng WBC, parehong naging panauhin si Tyson at si Mayweather.
muntik na silang magkasuntukan sa convention na yon. At eto nga, mangyayari na ang kanilang exhibition fight. Tentative, April 25. May balita na baka iatras yung date. Pero meron din po nagkukumpirma na pumirma na ng kontrata itong si Floyd Mayweather Jr. at hindi na pwedeng umatras. So nakita nyo yung aking naging revelasyon, meron talagang bad blood between Tyson and Mayweather. Meron talagang galit si Mike Tyson dito kay Mayweather. Ang laban nito ay mangyayari sa Congo kasi nga po heavyweight si Tyson. Welterweight lamang itong si Floyd Mayweather Jr. Walang magsasanksyon dito sa Amerika ng laban na yan. Kaya gaganapin nila sa Congo. But this fight will earn money. Kikita yan, yung laban na yan, mga kaibigan. Ngayon, sasabihin ng mga boxing fans, hindi, attorney, baka parang Jake Paul lang yan. Kunwari, galit si Tyson, pero halata mo naman, pinipigil niya yung suntok niya. Maaari. Pero like I said, yung Jake Paul, yung Tyson, ibang script ang kanilang sinusunod Itong Mayweather, talagang may galit. Talagang nanggagaliiti itong si Tyson kay Mayweather. At heavyweight si Tyson. So, pwedeng sumingit yan ng totoong suntok. Baka nga magkarambulan dyan dyan sa laban na yan. So, high risk ang laban na yan. Pero may pera. Kikita. At si Mayweather, kailangan na ng pera. Sapagkat marami siyang pinagkakautangan at ultimo yung strip club niya ay naging collateral sa kanyang mga utang. Okay? Kailangan niya ng pera. Hindi pa siya pwedeng mag-advance doon sa kanyang kikitain kay Manny Pacquiao. In fact, this is also the reason why Floyd Mayweather Jr. also scheduled another exhibition fight in June kontra kay Mike Zambidis. Pero low risk yung Zambidis. Kasi yung Zambidis, more of a kickboxer. Maliit ang background sa boxing. At 11 taon o 11 years nang hindi lumalaban and 45 years old na yung Zambidis. So, low risk yun. Yung Tyson exhibition, ang talagang delikado. Baka umbagan ni Tyson ng totoo, itong si Floyd Mayweather Jr. Things might get out of hand in that fight. But the thing is, Mayweather needs the money and he has already signed the contract. He cannot easily back out. So yan mga kaibigan nakikita nyo ating hinimay. Yung mga exhibition fights na inilatag ni Pacquiao at ni Mayweather bago ang kanilang rematch in September. Like I said, mabuti pang i-cancel na lamang yung Pacquiao versus Probodicov. Pero low risk yan kung sakaling matuloy din. Ang problema natin, yung Mayweather versus Tyson, mukhang ibang risk ang involved dito. Mas malaki sa pananaw ng inyong lingkod. So ayan, I leave it to you mga kaibigan. Tuloy o di dapat ituloy ang nasabing mga exhibition fights. This I leave to you. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating Boxer Shorts. Yan po ang buod ng ating programa for today. Maraming salamat po sa inyong patronage sa ating munting YouTube channel. We will be discussing a lot of topics mga kaibigan. Yes, narinig ko yung pag-transfer ni Mark Magsayo sa ibang promotion. Yan po ay ating kikilatisin din. For now mga kaibigan, stay safe. Save energy kasi there is a looming oil crisis mga kaibigan. Apektado po ang buong mundo dito. At magdasal po tayo na magkaroon ng katahimikan dyan sa Middle East. Ako po si Attorney Ed Tolentino. Muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.